ang mabuting balita para sa araw na ito. Isang mabiyayang araw ng Lunes sa unang linggo ng Kwaresma. Si Sister Loines ito ng Daughters of St. Paul. Ang mabuting balitang maririnig natin, nagpapahiwatig na sa huling paghukom, hahatulan tayo ayon sa uri ng pamumuhay natin sa mundo. Pakinggan natin ito ayon kay San Mateo, Kabanata 25, talata 31 hanggang 46. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pagdating ng Anak ng Tao sa kanyang kaluwalhatian, kasama ang lahat niyang mga anghel, uupo siya sa maluwalhati niyang trono, dadalhin sa harap niya ang lahat ng bansa, at parang isang pastol na inihihiwalay niya ang mga tupa sa mga kambing. Gayon din niya paghihiwalayin ang mga tao. Ilalagay niya ang mga tupa sa kanan niya at ang mga kambing sa kaliwa. Sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Ali kayo, pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa sa simula ng daigdig, sapagkat nagugutom ako at inyong pinakain, nauhaw ako at inyong pinainom. Naging dayuhan ako at pinatuloy niyo ako. Nang ako'y hubad, dinamitan ninyo ako. Nang may sakit ako, binisita ninyo ako. Nang ako'y nasa bilangguan, dinalaw ninyo ako." At itatanong sa kanya ng mabubuti, "Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom at pinakain, nauuhaw at pinainom, isang dayuhan at pinatuloy, at walang suot at dinamitan? Kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at nilapitan?" Sasagutin sila ng hari, "Talagang sinasabi ko sa inyo, ano man ang gawin ninyo sa isa sa maliliit na ito na mga kapatid ko, sa akin ninyo ginawa." Pagkatapos ay sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa niya, "Mga isinumpa, lumayas kayo sa harap ko, papunta sa apoy na walang katapusan, na inihanda para sa dyablo at sa mga anghel nito. Sapagkat nagutom ako at di niyo ko binigyan ng makakain, nauhaw at di ninyo ko pinainom, naging dayuhan ako at di ninyo pinatuloy, may sakit at nasa bilangguan at di niyo binisita." At pupunta ang mga ito sa walang hanggang parusa, ngunit sa walang hanggang buhay naman ang mga makatarungan. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Reverend Brian Tayag ng Society of St. Paul. Ngayong Kwaresma, inaanyayahan tayong muli na paigtingin ang ating pagmamalasakit at pagtulong sa mga kapatid na lubos nangangailangan. Ito ang hamon ng Ebanghelyong ating napakinggan at dito hinango ang 7 corporal works of mercy. Nalalaman kung tunay at busilak ang pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng klase ng pakikitungo sa mga kapatid na lubos na nanghihirap at nangangailangan. Alalahanin din natin na sa huling paghuhukom, huhusgahan tayo hindi sa mga achievements o estado natin sa buhay, kundi sa kung papaano tayo nagmahal sa kapwa natin. Suriin natin ang sarili kung paano tayo nakakatugon sa panawagan ng Ebanghelyo ngayon. Nakikita ba natin si Jesus sa mukha ng mga kapatid nating maralita, naliligaw ang landas at baliwala sa lipunan? Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon, maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH. At sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin, asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat. Ako ay Sister Loines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang, walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos kung lubos natin itong pagsisisihan at hihingi ng tawad. Magbalik loob tayo sa Kanya. Ang mabuting balita para sa araw na ito ay hatid sa inyo ng Paulines Radio.